Magandang araw sa inyong lahat, mga kasama sa paglalakbay sa mundo ng mga misteryo at sinaunang kaalaman. Sa channel na ito, laging bukas ang ating isip sa mga kwento, paniniwala at tradisyon na naghubog sa ating kultura. Ngayon, ilalabas natin ang mga lihim ng isang araw na madalas nating malimutan sa ating kalendaryo, ngunit puno ng mga babala at mga palatandaan na naghihintay na ating matuklasan. Setyembre 5, isang petsa na tila ordinaryo sa paningin ng marami, ngunit para sa mga may malalim na pag-unawa sa agos ng buhay at sa mga bulong ng nakaraan, ito ay isang araw na may kakaibang kapangyarihan. Ito ay araw ng mga nakatagong babala, isang sandali kung saan ang belo sa pagitan ng ating mundo at ng mga di nakikitang realms ay tila mas manipis. Isang araw na nagpapaalala sa atin na ang bawat kilos, bawat salita ay may katumbas na epekto sa ating kapalaran. Sa maraming kultura, ang mga araw tulad nito ay nagsisilbing tulay sa mas malalim na koneksyon sa kalikasan at sa espiritual na mundo. Sa Pilipinas, kung saan ang Katolisismo at sinaunang animismo ay nagtatagpo, ang Setyembre Tumaca ay maaaring walang isang pangalan na sinasambit ng lahat. Gayunpaman, ang enerhiya nito ay nararamdaman sa mga simoy ng hangin, sa mga gawi ng ating mga ninuno, at sa mga hindi nakikitang puwersa na humuhubog sa ating kapalaran. Ito ay panahon kung saan ang mga lumang paniniwala ay muling nabubuhay, nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng paggalang sa kalikasan, sa mga espiritu, at sa mga aral ng nakaraan. Ito ay isang paalala na ang ating buhay ay nakaugnay sa mas malaking siklo ng kalikasan, mula sa pagbabago ng panahon hanggang sa pagpapalit ng kapalaran. Sa kalendaryong Katoliko, ang Setyembre Fincio ay ipinagdiriwang bilang kapistahan ni San Lorenzo Justinian, ang unang patriarka ng Venice. Isang monghe na naging obispo, si San Lorenzo ay kilala sa kanyang kabanalan, pagpapakumbaba at malasakit sa mahihirap. Siya ay madalas na tinatawag para sa tulong sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, sa paglampas sa mga tukso ng material na mundo at sa paghiling ng karunungan. Ang kanyang buhay ay nagpapakita ng isang landas ng espiritual na disiplina at paglilingkod. Ngunit higit pa sa opisyal na pagdiriwang, sa Pilipinas, ang araw na ito ay nagiging lalagyan din ng mga panalangin na sumasaklaw sa malawak na aspeto ng buhay. Hindi lamang kay San Lorenzo Justinian, kundi sa mga anito, diwata, at iba pang espiritu na pinaniniwalaan nating nakikialam sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga tao ay nananalangin para sa iba't ibang pangangailangan, kalusugan laban sa mga sakit, saganang ani mula sa lupa, at maayos na buhay may asawa. Humihiling din sila ng proteksyon mula sa masasamang espiritu at malas, gabay sa mahahalagang desisyon, at kapayapaan ng isip sa gitna ng mga hamon. Sa mga lalawigan, ang mga paniniwalang ito ay madalas na nagtatago ng mga ugat na mas matanda pa sa Kristyanismo, kung saan ang bawat bundok, ilog at puno ay may sariling espiritu o bantay. Ito ang araw na ang mga bulong ng sinaunang paniniwala at ang mga dasal ng modernong pananampalataya ay nagtatagpo, lumilikha ng isang kakaibang tapestry ng espiritualidad na tunay na Pilipino. Ngayon, isantabi natin sandali ang mga modernong pag-unawa at lumubog sa isang alamat na nagbibigay liwanag sa mga nakatagong babala ng araw na ito. Isipin ninyo ang Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila, kung saan ang bawat huni ng ibon, bawat paggalaw ng dahon ay may kahulugan. Mayroon tayong kwento tungkol sa isang engkanto na tinatawag na si Amihan, hindi ang hangin, kundi isang espiritu ng hangganan at pagbabago. Si Amihan ay hindi tulad ng ibang mga diwata na nakatira sa iisang bundok o ilog.
Si amihan ay naglalakbay, nakatira sa hangganan. Ang hangganan sa pagitan ng araw at gabi, sa pagitan ng tag-ulan at tag-init, sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga espiritu. Si amihan ay isang engkanto na may anyong parang tao, ngunit ang kanyang balat ay kulay ng lupa na basa ng ulan at ang kanyang buhok ay tulad ng mga ulap sa pagitan ng liwanag at dilim. Siya ay hindi masama o mabuti, kundi isang tagapagbantay ng balanse. Ang kanyang trabaho ay tiyakin na ang bawat paglipat ay maayos, na ang mga limitasyon ay iginagalang. Kung ang isang tao ay lumalabag sa mga hangganan, halimbawa, pagpuputol ng puno ng walang pahintulot o pagkuha ng sobra mula sa kalikasan ng hindi nagbibigay pasasalamat, si amihan ay lumilitaw. Hindi siya nagpapakita ng galit sa paraan ng tao, kundi nagdudulot ng babala sa pamamagitan ng mga kakaibang pangyayari. Isang biglaang pagkawala ng ani, isang hindi maipaliwanag na sakit, o isang serye ng malas na tila walang katapusan. Ang mga babalang ito ay hindi parusa, kundi isang paalala na mayroong order sa universo na kailangan nating sundin. Sa Setyembre 5, sa panahon ng pagbabago ng panahon, kung saan ang tag-ulan ay paalis at papalapit ang tag-init, sinasabing mas aktibo si amihan. Ang belo sa pagitan ng mga mundo ay bumubuti at ang kanyang mga babala ay mas malakas at mas malinaw. Ito ang araw kung saan ang mga tao ay nag-iingat ng doble, nagbibigay galang sa kalikasan, at nagbibigay pugay sa mga hindi nakikitang tagapagbantay. Ang bawat kilos ay sinusuri dahil ang anumang paglabag sa hangganan ay maaaring magdulot ng masamang kapalaran, hindi lamang sa individual, kundi pati na rin sa buong komunidad. Kaya, ang kwento ni Amihan ay nagtuturo sa atin ng pagpapapakumbaba, paggalang sa kalikasan, at pag-unawa sa mga hindi nakikitang koneksyon na nagbubuklod sa ating lahat. Isang paalala na tayo ay bahagi lamang ng mas malaking disenyo ng buhay. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran, ang mga bulong ng mundo na nagbibigay sa atin ng sulyap sa hinaharap. Mga palatandaan ng panahon at ani. Kung ang araw ay lumubog na pula at maliwanag sa Setyembre 5, ito ay tanda ng magandang panahon sa mga susunod na araw at umaasa ang mga magsasaka ng masaganang ani na malaya sa peste. Ito ay simbolo ng pagiging malaya mula sa kaguluhan at kadiliman. Kung may biglaang pagpatak ng ulan sa araw na ito, lalo na kung ito ay maikli at mahina, ito ay isang babala ng paparating na pagsubok o kaunting kalungkutan. Gayunpaman, ito rin ay nagsisilbing paglilinis sa mga negatibong enerhiya. Ang matinding ingay ng kuliglig sa gabi ng Setyembre 5 ay nangangahulugan ng pagdating ng malamig na panahon at posibleng babala sa bagyo. Ang kanilang huni ay parang pagbilang ng mga araw na lumilipas bago dumating ang pagbabago ng klima. Kapag ang mga butiki ay madalas magpakita at gumawa ng tunog na tuko ng 3 beses sa loob ng bahay, ito ay isang palatandaan ng swerte sa pananalapi at magandang balita. Ang bawat tuko ay parang pag-akit ng biyaya. Kung makakita ka ng pugad ng ibon sa hindi inaasahang lugar sa iyong bahay o bakuran, ito ay simbolo ng bagong simula at pag-asa, pati na rin ng proteksyon mula sa masamang espiritu. Ang ibon ay tagahatid ng mensahe mula sa langit. Ang biglaang pagkalanta ng halaman sa iyong hardin ng walang malinaw na dahilan ay maaaring babala ng problema sa kalusugan, sa pamilya o pagkawala. Ito ay sumisimbolo sa paghina ng enerhiya at buhay. Kapag ang mga alagang hayop tulad ng aso ay biglang tahol ng walang dahilan o tila may nakikita, pinaniniwalaang sila ay nakakakita ng mga espiritu. Mag-ingat sa mga posibleng panganib o masamang presensya sa kapaligiran.
Mga palatandaan ng buhay at yaman. Kung aksidenteng mabali ang isang salamin sa Setyembre Fapo, ito ay nagpapahiwatig ng 7 taon ng malas. Ngunit kung agad itong linisin at itapon sa labas ng bahay, ang malas ay maaaring maibsan. Ang salamin ay sumisimbolo sa kaluluwa. Ang pagbagsak ng kutsara o tinidor sa sahig ay nangangahulugan ng pagdating ng bisita. Kung kutsara, babae. Gayunpaman, kung nahihirapan kang lumipad o nahuhulog, ito ay maaaring sumisimbolo ng kawalan ng kontrol o takot sa pagkabigo. Panaginip tungkol sa ngipin. Ang pagkabungi o pagkawala ng ngipin ay isa sa pinakakaraniwang panaginip na may negatibong kahulugan. Kadalasan itong sumisimbolo sa kawalan ng kapangyarihan, takot sa pagtanda, or pagkamatay ng isang malapit na mahal sa buhay. Panaginip tungkol sa namatay na kamag-anak. Ang pagkakita sa mga yumaong mahal sa buhay ay madalas na nangangahulugan na sila ay nagbibigay ng mensahe, gabay, or proteksyon. Makinig ng mabuti sa kung ano ang sinasabi o ipinapahiwatig nila. Panaginip tungkol sa pera. Ang paghahanap ng pera ay simbolo ng swerte at kasaganaan. Ang pagkawala ng pera ay maaaring magpahiwatig ng pagkawala ng kontrol o pagkabalisa sa pananalapi. Panaginip tungkol sa isang bahay. Ang bahay ay madalas na sumisimbolo sa iyong sarili o sa iyong buhay. Ang maayos at malinis na bahay ay nangangahulugan ng kapayapaan sa loob. Protektibo at tapat. Kapag nagmahal sila, tapat at protektibo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Gagawin nila ang lahat upang ipagtanggol ang kanilang pamilya at kaibigan. Sensitibo at emosyonal. Madalas silang sensitibo sa damdamin ng iba at may malalim na koneksyon sa kanilang sariling emosyon. Mahalaga para sa kanila ang maghanap ng balanse upang hindi sila malunod sa kanilang sariling damdamin. Ang kanilang kapalaran ay madalas na konektado sa paghahanap ng kahulugan at katotohanan. Maaaring maging mahusay sila sa mga propesyon na nangangailangan ng malalim na pag-iisip, pananaliksik, o paggabay sa iba, tulad ng pagiging psychologist, manunulat, or spiritual healer. Ang kanilang buhay ay puno ng pagtuklas at pagbabago, mga iminumungkahing pangalan sa araw na ito. Sa Pilipinas, bagamat hindi gaanong malawak ang tradisyon ng name day tulad sa ibang bansa, marami pa ring pangalan ang may koneksyon sa mga banal o may magandang kahulugan na akma sa espiritu ng Setyembre Fampo. Lourdes, isang pangalang pamilyar sa Pilipinas na nagpapaalala sa Birhen ng Lourdes, sumisimbolo ng pagpapagaling at pananampalataya. Ang mga may pangalang Lourdes ay madalas na may malakas na pananampalataya at mapagbigay. Lawrence Lorenzo, mula kay San Lorenzo Justinian, na nangangahulugang nakoronahan ng laurel, simbolo ng tagumpay at karunungan. Sila ay matatag, may paninindigan at may likas na pamumuno. Sofia, nangangahulugang karunungan. Ang mga Sofia ay matatalino, mapag-isip at mahusay magbigay ng payo. Rafael, nangangahulugang pinagaling ng Diyos, sumisimbolo ng pagpapagaling at proteksyon. Ang mga Rafael ay madalas na tagapagpagaling, mapagmahal at may malalim na pag-uunawa. Helena, nangangahulugang liwanag o nagniningning. Ang mga Helena ay masayahin, nagbibigay ng inspirasyon at may kakayahang magdala ng liwanag sa madilim na sitwasyon. Para sa mga may pangalang Lorenzo, ipinagdiriwang natin ang kanilang araw sa pagpapakita ng katatagan at karunungan. Sila ay tulad ng isang puno na nakaugat ng malalim, matatag sa harap ng anumang unos at nagbibigay ng lilim at gabay sa iba. Ngayon, tuklasin natin ang mga tradisyones at rituals, mga gawi na nagbibigay kapangyarihan sa araw na ito
at nagbubukas ng mga pintuan sa pagpapala. Mga tradisyon at ritual na dapat gawin. Sa araw ng mga nakatagong babala, ang mga gawi at ritual ay nakatuon sa paglilinis, proteksyon at pagakit ng swerte. Ito ay panahon upang bigyan ng pansin ang espiritual na kalusugan at pagkakaisa sa kapaligiran. 1. Ritual ng paglilinis ng bahay, pagsunog ng tuyong dahon ng laurel. Layunin: linisin ang bahay mula sa negatibong enerhiya, malas, at mga masasamang espiritu na maaaring kumapit. Buksan ang landas para sa positibong enerhiya at kasaganaan. Ano ang kailangan? 3 tuyong dahon ng laurel, bay leaf, isang fire-safe na lalagyan, tulad ng ceramic bowl or metal dish, posporo or lighter. Kailan at paano gagawin? Gawin ito sa umaga ng Setyembre 5, bago sumikat ang araw o sa pagitan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Buksan ang lahat ng bintana at pintuan ng bahay upang makalabas ang negatibong enerhiya. Ilagay ang mga dahon ng laurel sa fire-safe na lalagyan. Sindihan ang mga dahon ng laurel. Habang umuusok, bitbitin ang lalagyan at maglakad sa bawat silid ng bahay, simula sa pinakadulo at patungo sa pangunahing pintuan. Habang naglalakad, isipin na ang usok ay naglilinis at nagtataboy ng lahat ng negatibong enerhiya. Maaari mong sambitin ng tahimik. Sa usok na ito, lahat ng malas at negatibo ay lumisan. Ang kapayapaan at kasaganaan ay manahan. Pagkatapos, hayaan ang usok na kumalat sa buong bahay. Kapag natapos na, itapon ang abo sa labas ng bahay, malayo sa iyong ari-arian, na sumisimbolo sa pagtatapon ng lahat ng masama. 2. Ritual ng paggalang sa mga ninuno at espiritu ng kalikasan. Pag-aalay. Layunin: magbigay pugay at pasasalamat sa mga yumaong ninuno at sa mga espiritu ng kalikasan, mga diwata, engkanto, para sa kanilang proteksyon at gabay. Humingi ng patuloy na pagpapala at pabor. Ano ang kailangan? Maliit na platito o dahon ng saging, kaunting lutong kanin, maliit na hiwa ng prutas, tulad ng saging o mansanas, maliit na baso ng tubig, maliit na kandila, kulay puti. Kailan at paano gagawin? Gawin ito sa hapon, bago lumubog ang araw, sa isang tahimik na sulok ng bahay o sa labas ng bahay, sa ilalim ng isang puno kung mayroon. Ilagay ang platito o dahon ng saging sa isang malinis na lugar. Ilagay ang kanin, prutas, at tubig bilang alay. Sindihan ang kandila. Isara ang iyong mga mata at isipin ang mga ninuno at ang mga espiritu ng kalikasan. Magbulong ng pasasalamat at humingi ng kanilang proteksyon at pagpapala. Sa inyo, aming mga ninuno at mga bantay na espiritu, inaalay ko ito bilang pasasalamat. Naway patuloy ninyo kaming gabayan at protektahan mula sa lahat ng masama. Ibigay ninyo sa amin ang kasaganaan at kapayapaan. Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog. Pagkatapos ng ilang oras, itapon ang alay sa lupa o sa ilalim ng isang halaman na nagpapakita ng pagbalik ng handog sa kalikasan. 3. Ritual ng pag-akit ng kasaganaan. Pagsisimula ng money jar. Layunin: magakit ng pinansyal na kasaganaan at magandang kapalaran sa pera sa mga susunod na buwan. Ano ang kailangan? Isang malinis na garapon na may takip 7 barya, anumang denominasyon, mas mainam kung sariwa at malinis. Isang piraso ng berde o gintong tela, isang dahon ng laurel. Kailan at paano gagawin? Gawin ito sa gabi ng Setyembre 5 bago matulog. Linisin ang garapon at siguraduhing tuyo ito. Hawakan ang bawat barya, isa-isa, at isipin ang iyong intensyon para sa kasaganaan. Ilagay ang mga ito sa garapon. Isulat ang iyong intensyon, halimbawa kasaganaan at yaman, sa dahon ng laurel at ilagay ito sa garapon. Takpan ang garapon
at balutin ito ng berde o gintong tela. Hawakan ang garapon at sambitin, sa gabing ito ng mga hiwaga, aking inaakit ang kasaganaan. Ang bawat barya ay dumadami, ang bawat hiling ay natutupad. Naway ang yaman ay dumaloy sa akin, ngayon at magpakailanman. Pagkatapos, ilagay ang garapon sa isang pribadong lugar sa iyong bahay, tulad ng iyong kwarto o opisina, sa isang lugar na hindi madaling makita, ngunit madalas kang nakakakita. Huwag buksan hanggang sa susunod na Setyembre Famco o hanggang sa matupad ang iyong hiling. Mga tradisyon sa pagkain, culinary traditions. Sa Pilipinas, ang pagkain ay laging may malaking papel sa anumang pagtitipon o pagdiriwang kahit na walang tiyak na holiday. Sa araw ng mga nakatagong babala, ang mga pagkaing inihahanda ay madalas na sumisimbolo ng kasaganaan, proteksyon at pagkakaisa. Kanin at ginataan. Ang mga pagkaing may gata ng niyog, ginataan, at kanin ay madalas na inihahanda. Ang kanin ay simbolo ng kasaganaan at buhay, habang ang gata ng niyog ay sumisimbolo ng yaman at tamis ng buhay. Mga halimbawa ay ginataang manok o ginataang gulay. Ang mga ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga biyayang ibinibigay ng kalikasan. Suman o kakanin. Ang mga suman, puto, at iba pang kakanin na gawa sa malagkit na bigas ay sikat. Ang pagkamalagkit ng mga pagkaing ito ay sumisimbolo ng pagkakaisa at pagkapit-kapit ng pamilya. Nagsisilbi rin itong handog sa mga espiritu. Prutas at gulay. Ang paghahanda ng sariwang prutas at gulay ay nagpapakita ng paggalang sa kalikasan at nagtataguyod ng kalusugan at kasaganaan. Ang mga bilog na prutas ay pinaniniwalaang umaakit ng pera at swerte. Ngayon, sa kabilang banda, mahalagang malaman din ang mga pangunahing bawal, mga kilos na dapat iwasan upang hindi maakit ang malas at masamang kapalaran. Mga pangunahing bawal sa araw na ito. Ang mga babalang ito ay hindi lamang lumang pamahiin. Paglabas ng bahay na may malubhang sakit, kung hindi kailangan. Bawal. Iwasan ang paglabas ng bahay kung mayroon kang malubhang sakit at hindi ito kinakailangan. Bakit bawal? Kung sa araw ng mga nakatagong babala, pinaniniwalaang mas madaling kapitan ng masamang enerhiya ang mga mahina ang katawan. Ang paglabas ay maaaring magpalala ng iyong sakit o mag-akit ng iba pang karamdaman. May mga nagsasabi rin na ang mga masasamang espiritu ay naghahanap ng mahinang biktima. Kaya, manatili sa loob ng bahay at magpahinga upang mapanumbalik ang iyong lakas. 4. Pagsigaw o pag-iingay sa gabi, lalo na sa kabundukan, madilim na lugar. Bawal. Huwag sumigaw o mag-ingay ng labis, lalo na sa gabi, at higit pa kung nasa kabundukan o madilim na lugar. Bakit bawal? Ang malakas na ingay ay pinaniniwalaang nakakaakit ng masasamang espiritu o engkanto na nanggagaling sa mga liblib na lugar. Ang mga espiritong ito ay maaaring mainis at magdulot ng kapahamakan o pagkawala ng direksyon. Kaya, manatiling tahimik at igalang ang katahimikan ng gabi, lalo na sa mga lugar na pinaniniwalaang tinitirhan ng mga diwata. Pamba, pagturo sa mga libingan o matatandang puno. Bawal. Huwag ituro ang iyong daliri sa mga libingan, matatandang puno o mga lugar na pinaniniwalaang may tirahan ng espiritu. Bakit bawal? Ito ay itinuturing na kawalang galang sa mga namayapa o sa mga espiritu ng kalikasan. Ang pagturo ay maaaring mag-akit ng kanilang galit o atensyon na maaaring magresulta sa malas, sakit o pagiging sunod ng mga espiritu. Kaya, kung kailangan mong ituro, gamitin ang iyong buong kamay, nakabukas ang palad, upang ipakita ang paggalang. 6. Pag-iwan ng pintuan o bintana
na bukas sa buong gabi kung hindi kinakailangan. Bawal. Iwasan ang pag-iwan ng pintuan o bintana na bukas sa buong gabi, lalo na kung wala kang bantay. Bakit bawal? Bukod sa praktikal na rason ng seguridad, pinaniniwalaang ang mga bukas na pintuan at bintana ay nag-aanyaya sa mga masasamang espiritu na makapasok sa bahay. Ito ay nagpapahintulot sa pagpasok ng malas at negatibong enerhiya na maaaring makasira sa kapayapaan ng iyong tahanan. Kaya, siguraduhing nakasara at nakalak ang lahat ng pasukan sa gabi upang maprotektahan ang iyong tahanan. 7. Pagbibigay ng pera o mahalagang bagay sa isang taong nagrereklamo o galit. Bawal. Iwasan ang pagbibigay ng pera o mahalagang bagay sa isang taong nagrereklamo o galit sa araw na ito. Bakit bawal? Pinaniniwalaang ang paggawa nito ay maglilipat ng negatibong enerhiya ng taong iyon sa iyo. Ang kanilang malas ay maaaring kumapit sa pera o bagay na ibinigay at ito ay babalik sa iyo. Ito ay parang pagkuha ng kanilang pasanin. Kaya, maghintay hanggang sa maging kalmado ang tao o ipagpaliban ang transaksyon sa ibang araw. 8. Pagsusuot ng itim na damit sa buong araw ng walang dahilan. Bawal. Kung hindi kinakailangan, hal sa libing, iwasan ang pagsusuot ng itim na damit sa buong araw. Bakit bawal? Ang itim ay simbolo ng pagluluksa at kalungkutan. Pinaniniwalaang ito ay umaakit ng negatibong enerhiya at maaaring maging magnet para sa malas o masasamang espiritu, lalo na sa isang araw na ang belo sa mga mundo ay manipis. Kaya, pumili ng mas maliwanag na kulay o kulay na sumisimbolo ng kapayapaan at positibong enerhiya. 9. Pagtawa o pagkatuwa sa mga taong may kapansanan o nagsasakripisyo. Bawal. Huwag pagtawanan o pagmalupitan ang mga taong may kapansanan o ang mga nagsasakripisyo ng labis, halas pulubi, matatanda. Bakit bawal? Ito ay itinuturing na lubhang malas at magdudulot ng karma na babalik sa iyo. Ang paggawa nito ay nagpapakita ng kawalan ng habag at paggalang sa kapwa na maaaring mag-akit ng galit ng mga mas mataas na kapangyarihan at magdulot ng paghihirap sa iyong sarili. Kaya, maging mapagpakumbaba, mapagmalasakit, at laging magpakita ng respeto sa lahat ng tao. 10. Pagkalimot sa mga pangako o kasunduan, bawal. Huwag kalimutan o baliwalain ang mga pangako o kasunduan na iyong ginawa. Bakit bawal? Pinaniniwalaang ang paglabag sa mga pangako ay nagdudulot ng bad karma at sisira sa iyong reputasyon hindi lamang sa tao kundi pati na rin sa mga espiritu. Ito ay nagpapahina sa iyong word of honor at nagiging sanhi ng pagkawala ng tiwala at respeto mula sa iba. Kaya, maging tapat at tuparin ang iyong mga pangako. Kung hindi mo kayang tuparin, magpaliwanag ng maaga at may paggalang. Sa huling pananalita, ang Setyembre 5 ay higit pa sa isang ordinaryong araw. Ito ay isang paalala na may mga puwersa sa mundo na lampas sa ating pangunawa at ang paggalang sa mga ito ay mahalaga para sa ating kapayapaan at kasaganaan. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng sapat na kaalaman upang harapin ang araw na ito ng may pag-iingat at pag-unawa. Tandaan, ang sinaunang karunungan ay gabay natin sa modernong mundo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at tandaan, ang mundo ay puno ng mga misteryo at ang bawat araw ay may kwentong ibinubunyag. Hanggang sa muli nating pagtuklas, mag-ingat at manatiling konektado sa hiwaga ng buhay.